Walang fuknat ang pagdating ng mga donasyon at pagsasagawa ng relief operations sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Sa kabila nito, may ilang nasalanta na hindi pa rin daw nakakatanggap ng ayuda. Naantala raw ang paghahatid ng tulong dahil sa kakulangan pa rin ng sasakyan at aberya sa biyahe. Pinabulaanan naman ng DSWD o ng Department of Social Welfare and Development na binubuksan nila ang mga donasyon para malagyan ng kanilang tatak. May report si June Veneracion. Ilang araw matapos manalasan ng bagyong Yolanda, kinulimbat ng daang-daang residente ang sako-sakong palay at bigas sa NFA warehouse sa Alang-Alang, Leyte. May mga hinuli pa dahil dito. Balik na to do, diskarga, iulit yung karapaw. Balik. Hindi balayong maulit ito, lalo na sa mga lugar na hanggang ngayon di pa rin nakakatikim ng ayuda. Tulad na lang ng Panay Island. Kaya ang volunteers ng Airdrop Mission at Kapuso Foundation, hinulog na lang ang ayuda mula sa helicopter. Pagtitiyak naman ng Department of Social Welfare and Development, nakakarating sa mga survivor ang mga donasyon. Sa katunayan, mahigit 1 milyong relief packs na raw ang kanilang naipamahagi sa Leyte at Samar. Sapat din daw ang supply ng relief goods. Sa warehouse na ito, iniipon ang mga dumarating na ayuda. Ang ibang naibibigay sa kanila, naka-repack na. Kailangan daw nilang buksan ang mga ito para matiyak na hindi expired ang mga pagkain at pantay-pantay ang laman ng food packs. Sinisegregate, baka naman may expirations. We make sure na yung binibigay natin talagang good for consumption ng tao. Pinabulaanan din ni Secretary Dinky Soliman na nilalagyan nila ng tatak na DSWD ang mga foreign donations. Kasunod ito ng balitang kumakalat sa social media na ni-repack at nirelabel sa Mactan Air Base sa Cebu ang mga donasyong mula sa Indonesia. Muli rin tiniyak ng palasyo na maayos ang takbo ng relief operations sa mga lugar na hinagupit ng bagyo. Pero tanong ng ilan, kung maayos ang pamimigay ng ayuda, bakit tila may mga hindi pa rin nabibigyan ng tulong? Ang mga dumarating na donasyon, 24 oras na binibiyahe ng Navy mula Cebu papuntang Tacloban. At pagdating sa Pantalan, mano-manong ikinakarga ang mga donasyon sa truck ng militar. Sa loading pa lang, inaabot na tayo ng kulang-kulang 1 oras kada 6x6 truck. And then kung makikita natin sa likod natin, kahit mga babae, makasama ng ating Marine Corps Disaster Response Group, andito na sila, tumutulong na rin sila. Nagkakaaberya pa sa biyahe ng mga truck. Problema rin ang mga sirang daan. Idiniretso sa munisipyo ang food packs. Mula rito, ibibigay sa mga barangay officials ang relief goods. May listahang nakahanda ang DSWD kung ilang sako ang mapupunta sa kada barangay. Ang kaso, kanya-kanyang sikap ang mga barangay officials sa paghahakot at pagbiyahe sa mga ayuda. Walang fuel, yan ang rason nila. Walang fuel, walang masasakyan. Masolusyonan man ang mga ito, panibagong problema ang magulong pila. Kasi hindi po inorganize yung pila, kaya nagkakagulo yung mga tao. Usually, ang mga dumarating dito sa bayan ng Lawaan ay mga repack na ng mga relief goods, pero ang nangyayari kadalasan, kulang yon para sa mga nangangailangang residente na apektado ng bagyo. Kaya ang ginagawa ng mga taga rito, nire-repack uli. Medyo nagkakaroon ng konting kabagalan sa distribution, pero kailangan daw yon para lahat makinabang. Umaasa ang mga lokal na pamahalaan na matutulungan sila ng gobyerno, lalo na sa kakulangan ng gamit at manpower. June Veneracion, GMA News.